Napakakalma ng dagat natin ngayon. Kaya lang makulimlim. Paniguradong madilim to silalim guys. Oras natin ngayon ay alas 2 na po ng hapon. At andito tayo sa spot na to na madalas nating pagpanahan ng mga ilak. So wala pang agos ngayon. So expected na daan na wala pang ilak sa gantong mga oras kasi napakakalma yan, no? Walang kaagos-agos. So dito tayo magdadive. Susubukan natin mamana ng kahit ano. Basta isda na pwede nating pangbinta, kunin na natin. Napakakalma ngayon ng dagat. Makulimlim lang yung langit. Gawa ng ulan, ayan ulan. So tayo pa rin mag-isa, wala tayong kasama. At as usual, yung spear gun natin, ganun pa rin. Yung maliit natin na pana, 3x16 yung shafting, 13mm yung rubber natin, double. At yung ating shooting line naman ay 2mm Dyneema. Alright, ay shout out sa gumawa ng trigger mechanism natin kay bro Jumar Galion or aka GRG Adventure. Ayan, so sa nais mong magpagawa ng trigger mechanism kagaya nito, PM lang po kayo kay Jumar. So siya pong may gawa nito. Tapos itong barrel naman DIY lang natin to. Tapos yung nagbutas naman ng ating shafting na 3x16 ay si Jumar din. Pero yung gumawa ng fluffer natin, tayo lang yan. So ayan. Tara guys, let's go! Mag-dive na tayo. Alright mga parechong, ayan na, unang sisi natin. May natanaw kaagad tayo na grupo ng mga rabbit fish or samaral. Kaya kaagad ko itong inambush para mapana natin. At napagkapwesto natin dito guys, biglang nawala naman yung mga samaral or kitong. Siguro ito ay nabulabog natin. Napansin siguro tayo nung nasa taas pa tayo. Kaya agad dito silang lumangoy, palayo or pababa dun sa may malalim na part. Kaya ahon na lang muna tayo dito. At dito naman sa dive na to guys, habang nasa taas tayo, may napansin ako na nagpagala-gala na isang ilak or ang tawag naman ito sa amin ay lupak. Good size na rin, nasa 1 kilo mahigit na, kaya agad ko itong dinaiban para mapana natin. At buti na lang guys, napakamo ng isda na to. Ito po ay agad na lumapit sa atin nung pagka-drop natin dito, kaya hindi na tayo pinahirapan nito. Lord, may ilak na paggalagala. Buti na lang lumapit. Kapakaamo. Pero 1 kilohe na rin. Sa pakaamo, paggalagala lang. Ito yung disadvantage sa shafting natin mga parechong. Yung ating 3x16 na shaft, ayan, napakadali lang pumaben. Ito yung shafting natin, oh. Baliko na naman. At pagkatapos naman natin masecure ang ating huli mga parechong, set ulit tayo ng panibagong pag-ambush. Bali nag-move lang tayo ng mga ilang metro ang layo dun sa pinagpanaan natin kanina kasi nabulabog na natin. At dito may natanaw tayo na mga parrot fish or mga mulmul naman ang tawag nito sa amin. At ito, pumili tayo nito ng pinakamalaki. Ang tawag po sa ganitong mulmul, ang tawag dito sa amin ay batagon po. Ito po ay kabilang doon sa mga isda na tinatawag sa amin na mga first class din. Medyo may kamahalan din ang ganitong uri ng isda. So take note po mga parechong, ang ganitong uri po ng isda ay likas po ito dito sa atin sa Pilipinas. Wala pong batas na nagbabawal na kukunin ito, kaya okay lang po na ito kukunin dahil hindi naman po ito endangered. At since spear fishing tayo, hindi naman po tayo nag-harvest ng mga parrot fish. Talagang kumukuha lang po talaga tayo nito kapag kinakailangan po talaga. Kasi mas pinipili po natin yung mga malaking isda na mahal po ang bentahan o ang presyo nito.
Dito naman sa dive na to guys, nandito tayo sa may part na may pangantuan. So itong part na to, madalas ko rin to pagpanaan ng mga ilak guys. At dito, akala ko walang ilak sa area na to kasi wala pong kaagos-agos guys. At nung pagkapwesto ko nun sa may baba, ay may natanaw ako na nag-uunahan na lumapit sa atin. Ito pala ay grupo ng mga ilak. At dito, pumili tayo dito ng isa. At pinana natin tong nauna kasi yung iba hindi po tumuloy na lumapit sa atin, kaya ito yung pinana natin. Kaya lang guys, ang nangyari dito ay akala ko po within range na yung isda, kaya nung pagka-pull ko ng trigger dito, hindi pa pala tamang distansya yung pagka-pull natin. Medyo out of range pa siya guys, kaya yun ang nangyari, hindi nakatagos yung shafting natin, kaya yun nakawala yung isda. Sayang, good size na rin sana. At dito guys, nag-dive na naman tayo. So, itong spot na to, unahan lang to dun sa pinagpanaan natin ng ilak na nakawala. Dito, mayroon kasi tayong napansin na ilak na pag-alagala din dun sa may baba. Kaya, nag-set tayo ng pag-ambush dito sa may part na madaming mga lumot. Kaya, ito, naka-timing tayo dito guys. Nung pagkalapit sa atin, na-pull kagad natin yung trigger. At ayun, na-secure naman natin tong isda na to. Kadalasan po talaga guys dito sa spot na to ay ilak yung mga nahuli natin, kasi itong area na to guys ay daanan po ng malalakas na agos at pangantuhan din, kaya dito nalulungga yung mga ilak. Minsan din guys may mga GT na napapadaan dito sa area na to tuwing malakas po ang agos, kasi yan po yung oras na naghahan po sila ng mga maliliit po na isda or mga bait fish. Shoutout nga pala guys sa ating mga sugid na followers at mga subscriber natin. Unang-una po sa ating pinaka-top commenter natin, si Ma'am Rosana Villahermosa from Davao City. Ingat po kayo ma'am. At shoutout din po kay Sir Romel Navarrete, kay Pablo Alaw ng Parañaque City. At shoutout din po kay Jaya Burgos at sa Denise de la Cruz family from Naay, Cavite. At shoutout din guys sa ating mga kapwa content creator, mga vlogger din. Unang-una po kay Sir June TV Vlog, kay Rinan Fishing Adventures, kay Sir Joseph Agdon, kay June Fishing TV ng Surigao del Sur. At shoutout din po kay Vinovix Vlog, Sagay Adventure, kay Manoy Nil Vlog, kay Matandang Sparrow, kay Biris Sparrow, kay Linon's Fishing Adventure. Shoutout master. At shoutout din po kay Super Pilo TV, Arbook TV, kay Tarzan in Palawan, Nivria Vlog, kay Antonio the Hunter Mix Vlog, kay Bidexter, at kay Bro GRG Adventure. Maraming salamat po. Dito naman sa dive na to guys, nag-ambush tayo ulit at dito tayo nagpwesto dito sa may gita ng bato na to. So dito may nakita tayong mga malalaking parrot fish sana, kaya yun sana yung papanain ko. Buti na lang hindi ko kagad na pull yung trigger kasi meron palang malaking ilak na papalapit sa atin, at buti na lang ay natanaw natin ito, at ito yung napana natin sa dive na to.
Ayun guys, napakaganda po ng pagkatama natin sa pulpo natin yung isda doon sa kanyang panga at hindi na nakawala ang isda na to kasi maganda po yung pagkatama natin, kaya na-secure din natin ito ng maayos. At ito na yung ating panguling isda natin sa dive natin ngayon. After nito guys, nung masecure natin isda ay sumubok pa tayo mag-dive ulit, kaya lang hindi na tayo nakatagpo ng mga magagandang panain natin sa dive natin ngayon. Kaya pagkatapos din itong dive natin ngayon ay nag-decide ako na umuwi na lang kasi lumakas na rin po yung agos at hindi na po natin kayang makipagsabayan sa agos. Kaya goods na rin itong huli natin guys at naka-5 piraso tayo, 4 na ilak at isang parrot fish or batagon naman po ang tawag sa amin. Mga parechong, uwian time na tayo dahil napakalakas na po ng agos dito. Yan o, kung napapansin nyo, lilo na dito napita guys. Oh, sulog na tayong sulog. So uwian na tayo guys kasi madilim na rin si ilalim. Siguro nasa mga alas 5:20 na siguro yung oras ngayon, alas 5:30. Madilim na si ilalim. So ito lang yung manahuli natin. Naka-5 piraso tayo, 4 na ilak, isang batagon or ng parrot fish na yan, mataba to guys. Ayan o, mataba to sa inihaw. Binta na natin to. Ayan, 5 sana tong ilak natin, kaya lang yung isa nakawala. Hindi nakatagos yung flapper natin o sima dahil napakalayo ng tinira natin. Akala ko si tatagos na, buti na ng pana natin, hindi nakatagos. Ayan, wala tayong pang ulam na huli kasi halos malalaki ito lahat. Itong mga ilak, sobra 1 kilo to bawat isa. Estimate ko dito sobra 1 kilo bawat isa dito kasi bibigat, tataba. Labas yung taba nya. May nakita tayong GT dito na part dito sa may agos, kaya lang kinapos na tayo sa hangin. Tapos nag-aalangan akong panain kasi tingnan nyo naman, no, yung agos na to, napakalakas po talaga. Pag mapana natin yon, naku, ano kayang kalalabasan natin. Wala pa naman tayong bantay dito sa ating bangka. Okay na sana kung meron tayong bantay dito. Tapos kung mapana mo natin yung GT na yon, papatangay tayo sa agos papunta dun sa malalim. Tapos pick upin na lang tayo nitong service boat natin, kaso wala tayong kasamang bantay, kaya hindi ko na lang pinana. Maniguro muna tayo kasi ayan o, papunta dun sa malayo yung agos. Diyan, pag sabay tayo so tara guys, uwian na tayo. Ayos na yung huli natin, nagkikitain na lang tayo sa araw na to. Ayan. Yo! So tara guys, bibenta na natin itong huli natin sa bayan. Tara, let's go! Alright mga parechong, ayan, ito na po yung ating uli.
sa ngayong araw na to. Yung ilak ko natin ay yung 4 na piraso ay nagtimbang po ng 6 na kilo. At ayan, nag-increase po sila ng 10 pesos per kilo. So naging 190. So nung una 180 per kilo po. Ngayon 190 na. So a total of 1,140. So yung ating batago naman, yung isa natin nagtimbang po ng 0.7 grams. Tapos 220 per kilo yon. So total of 154. So yung total natin ay 1,294. So ayos na rin mga pare chong. Yung ating kinita ayos na rin. So ba rin yung kinita natin yung araw na to. So meron tayong 1,300 dito. Ayan po. So ulit na po. Thank you Lord sa blessing na to. Ayan.